Alright mga kapatid, ang ating panonoorin, bilis ng karma, tanggal maskara ni Trililing. Sino ba si Trililing? Iyak sa Senado, kumilos na sa buwatam sa ICC. Good news. Ayan po ang title na galing sa Pinas News Insider. Update po tayo, ano po bang meron? Kung trip nyo na may kasamang reaction, simulan na po natin ito. Huwag na natin patagalin. Ito po ang magiging balita natin for today. 18K. Hoy, tawagin na natin silang 18K. 18 na ex-Marines. Hinahanapan na ng butas. Naka-activate na. Alam na. Nung una nang ako, nanghihinayang ako kay Gutesa. Pero naiintindihan natin kasi baka nga nakasalalay na rito yung pamilya niya. Mga sir, sa mga marin pang ibang lalabas o sa mga mabubuting tao pa na lalabas, malay nyo, mapanood nyo naman ako, no? Bago kayo lumabas, isecure nyo na lahat. Yun lang, ando doon na lahat yun. Kayo nang balang magpalawak. Secure nyo na. No? Tapos tsaka kayo lumabas. Diba? Natin yung style. Pag-usapan natin yan mamaya. Trillanes, pinagkakitaan ang ICC. Isa pa to. Mga Teka, ba't pa ba, iniisip ko, no, kumikilos pa rin si Trillanes. Nagpo-post pa rin. Wala na nga yun eh. Wala na sa gobyerno yun. Wala na talaga as in. Wala na. Wala. Dapat hindi na natin nakikita yan. Hindi na natin naririnig. Pero kasi pinapansin kasi. No? Puro dakdak na lang ng dakdak yan eh. Wala naman na itulong din sa gobyerno yan eh. Kung meron man, ewan ko kung ano yun. Pero wala. Walang matunog. Walang matunog tayong naririnig na si Trillanes naging mabuting tao. Walang ganun. Okay, dire-diretso. Payaman. Kaya nga naman. Pero tayo po ay matagal hindi nakaka-vlog dahil busy lang po pa. Nga po, hihiling po ako sa inyo muli ng konting lambing sa aking pagbabalik. Ito ay magiging regular na po tayo sa ating pagbablog dito. Okay? Sana po i-like nyo po agad itong aking video na ito, itong vlog na ito. Pagpasok pa lang, napaka-importante sa akin yan, i-like nyo agad itong video na ito. And sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, paki-check nyo naman. Baka po pwede pong mag-subscribe po kayo, ha? Ako din ho, may dahilan. Ex-crew, pinalitan ko ng Kuya Deng, tapos ngayon pinalitan ko ulit ng ex-crew reaction and opinion. Kaya naganda gulo-gulo na rin yung algorithm ko. Kaya sa tulong po ninyo mga kapatid, malay nyo baka bumalik ko yung sigla ng akin channel. Kung titignan nyo dyan, 400k subscriber po tayo. Pero ang nanonood sa atin, mga solid naman. Okay naman yun. O konti nga lang tayo. Kailangan makalabit natin sila sa pamamagitan po ng inyong like. Napakalaking tulong yan. Lalo na kung magta-type kayo, Duterte pa rin. Yan. Sana po maibalik ano. Kasi sayang ho yung channel na to eh. Ang laki-laki, 400k tapos walang nangyari. Okay, tuloy ho tayo mga kapatid. Thank you, thank you. Sana makapag-like po tayo dyan. Okay, konting lambing lang naman. Libre naman yan. Okay? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga Kung pinambabae nila, basta pang happy-happy daw. Diba? Pa-hotel, pagkain. Hindi ko alam kung magkano kinulimbat ni Trillanes dyan. Hindi natin alam magkano ang ibinigay, magkano kinulimbat ng ICC. 200 million. Ulitin ko. Dollars. Ha? Dollar? 200 million dollar? Grabe naman yun. Ganun ho yung ibinigay. Tanginang mga namumuno to, wala na talaga tong Pilipinas natin. Diyos ko po. Wala na. Yung mga kapwa nating mahihirap. Wala na, di ba? Naalala ko yung mining na naman na ata ni Romualdez. Yung malaking barko eh. Yung nang sisip-sip ng tawag doon, yung mga itim na buhangin, nagmamining. Kawawa yung mga kababayan ng mga naapektuhan ho doon. Yung mga pananim nila, nagkandatumbahan na, lumambot na yung mga lupa at yung mga epekto noon. Alam mo, mga pangsariling kapakanan na yung inaatupag nila. Itong ating Pilipinas, dapat ho pinamumunuan ng meron talagang malasakit. Hindi yung yayakap lang sa salitang malasakit, nagmamalasakit kami, ito AX, ito tupad.
Tingin na ninyo. Ginagawa nyong tanga-tanga yung mga kababayan natin. Yung mga iba naman nating kababayan, nabibrainwash sa pamamagitan nun. Ang tunay na pagtulong sa ating Pilipinas ay yung pagtaas ng ekonomiya natin, pagpapaganda ng ekonomiya, magagandang trabaho, magagandang mga benefits nang matulungan natin yung mga kapwa nating mga mahihirap na kawawa naman trabaho ng trabaho tapos binabawasan ng tax. Wala naman silang nakikita kundi puro baha kapag may ulan. Diba kawawa? Tapos sasabihin nyo, mga Duterte, mga puwisit yan. Tingin na ninyong lahat. Sarado mga utak ninyo. Ayaw nyo kasi magsaliksik. O, tara, panoorin natin to. Ito naman, itong sa mga sir, ito yung nagsasalita doon sa loob, no? Parang nabalitaan ko, may nagkamali ata siya eh, no? Sir, bago ho din kayo lumabas dyan, tama yung paglabas ng mga Marines natin, tama lahat yan, basta sa tingin nating makakabuti. Pero pag may mga impormasyon kayong hindi pa sigurado, aralin nyo muna lahat bago kayo lumabas. Huwag kayong maging atat. Kasi kapag nagkakamali kayo ng mga sinasabi nyo dyan, ang napapahamak po ang ating mga Duterte. Iniisip na naman ng mga taga-kabila, kagagawa na naman to ng mga Duterte. No hate po sa inyo. Love namin yan. Basta mga nagbubulgar na mga kasamaan. Yan, okay kami dyan. Pero pag medyo may mali, ganyan, alam nyo naman yung mga taga-kabila, konting po na, pinapalaki agad nila yung issue. No, imbis na ipatawag si Romualdez, wala, tinatago. Ayan, tas may pagkakamali na naman kayo. Iba-vlog na naman nila na mahigit sang oras yan. Ay, nako. Dapat pag lumabas ho kayo, kahit sino po na mga matatalino, mga sir, mas sigurado, tama lahat ng mga impormasyon, ng mga pinagbabanggit, ng mga affidavit. Para walang problema, walang question, no? Kasi pag nagkakamali, binubuyo ng mga taga-kabila, imbis na alamin kung ano talaga yung pinakatotoo, pinagtatakpan pa nila. Paano naman yung Pilipinas natin, mga sir? Kung inuunan yung ipinagtatanggol, yung mga nagbibigay lang sa inyo ng pera, paano yung bansa natin? Basta basta kami, ligtas na kami. Hindi ho ganon. Diyan ho lalong lumulubog ang Pilipinas. Sabi nga ni General Luna ba yun? No, ang mga kapatid, wala tayong ibang kalaban kundi ang kapwa natin Pilipino. Tama ba yung term na ginamit? Basta parang ganon yung sinabi niya. Totoo naman dito sa Pilipinas, si Tatay Digong dinala sa dahig. Wala naman ng jurisdiction. Tapos sasabihin pa nila kung ano-ano mga paliwanag. Puro bulok naman, puro pulpul naman yung mga pinagsasabi. Di ba? Buti na lang yung Tatay Digong natin, kahit mahina na yung katawan, yung utak niya, nandudun pa rin. Hindi siya basta-basta luluhod dyan sa ICC na yan. Ito sana yung 15, kasi si Gutesa, naiintindihan natin yan kasi baka may ginawa sila. Sa susunod, kung lalabas ho kayo mga sir, dapat katotohanan na lahat yan. Totoo na, totoo naman siguro, Pero siguraduhin yung hindi lahat babaligtad yan. Mamaya may bumaligtad na naman, wala na, sira na naman. Yung paglabas ho ni Gutesa, napakalaking pag-asa na ng taong bayan yan Pag-asa na nila, ito na matapang, tapos bigla mag-iiba ng statement ata yun, sabi nila. Hindi ko na pinanood yun Nainis lang ako Pero naiintindihan natin yan. Pero dito sa lumabas, ilan ba to? 15, 18, ewan ko, basta. Ngayon lumabas itong mga to, sana lang po, huwag kayong urong sulong, no? Mga sir, kasama nyo kami. Magtatanggol din kami sa pamamagitan ng pagbablog namin basta nakikita namin tama. Nagpapalit ng pera. Sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Grabe. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya Grabe. nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million dollars. No, 2 million 2 million. dollars. Sorry. Malaki pa rin yun.
At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Okay. Habang hawak yung $2 million, ang ini-interview lang ng ICC, yung mga witnesses ni Trillanes. Alam naman natin si Trillanes, may ano din yan. Ha? Hindi ko alam kung ano nakikita niyan. Parang kung sa Pilipinas o sa mundo ba nakatira yan si Trillanes, mayroong nakikita na hindi nakikita natin. But anyway, dapat yan ang ICC balanse. O may pina-interview si Trillanes. Dapat nag-interview din kayo ng iba. May in-interview ba kayo ng iba? Diba? So paano kayo magiging patas? Una pa lang bias na kayo. Diba? Sino nagpa-hotel sa inyo? Sino nagpakain sa inyo? Yung pera na kay Trillanes. Diba? Kaya nga sabi, even Amerika at ibang bansa, sinasabi kayong ICC, corrupt kayo. Naging kasangkapan pa si Trillanes. Sarap ng buhay mo, Trillanes, no? At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat. So si Saldico, na isa sa mastermind, kasama si Trillanes. Alam mo, Saldico, this is the right timing magsalita ka na. Itodo mo na. Kasi napapangalanan ka na talaga, nag-deliver ka sa Ilocos Norte. Diba? Aminin mo. Kasama mo si Trillanes. Isang mastermind at isang Trillanes, magkakasama kausap ang ICC. Aminin mo. Kung gaano kadumi yung ICC at kung gaano kadumi yan si Trillanes, hindi po pwedeng wala kang alam. Saldico, nawala ka na. Kailan ka magsasalita? At ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. No, di ba? Official yan, ICC. Dapat sa opisina, dapat nga. Nai-interview pa ng media yan Di ba? Alam mo, ang galawang pasikreto, ibig sabihin, illegal. Ang galawang pasikreto, ang ibig sabihin, nakakahiya. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Nako, sabit ka. Sabit ka, Trillanes. Pero tingnan natin tong next balita kasi may connection po ito. Sige. Pag-usapan natin, eto namang sagot ni Trillanes tungkol doon sa sinabi nakakasabwat siya or sa kanya dinideliver yung pera para itong 2 million para sa ICC. Pakinggan natin. Pero habang pinapakinggan natin etong balitang ito, be very observant. May mapupuna kayo dito. Obserbahan nyo lang. Panurin nyo mabuti. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Saldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Maligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Saldico.
Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din anila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating. May napupuna na kayo. May napuna kayo. Ilagay nyo sa comment section ano napuna nyo. Pakinggan po natin. Naku. Ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahan din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marine sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. May napansin na kayo. Napansin nyo na. Hindi nyo napansin. Ako ito ay aking opinion lang. Kasi, gusto kong ibalita ito. At naghahanap talaga ako ng news patungkol dito sa 18K. Etong 18X Marines. Wala talaga akong nakita. As of the taping, o as of the recording of this video, of this vlog, wala akong makita. Tiningnan ko yung live, tiningnan ko yung ano. Meron mangilan-ngilan yung ibang media. Okay, kilala nyo naman sino yung mga nagbabalita na media. Pero yung ibang malalaki, wala akong nakita. Hindi ko alam kung ako ba ay mahina mag-research. Pero kasi, sa tagal ko nang nagbablog, pag may malaking balita, kalat yan. Halos, naibalita na nila, binabalita pa ulit, binabalita pa ulit, binabalita pa ulit. Paulit-ulit. Minsan nga 5 times yung isang balita. Pero yung ganito kalaking balita, biglang wala. Napansin nyo ba? Nag-report lang ng report, hindi pinakinggan yung salita nitong Marines. Tapos pagdating kay Trillanes, pinagsalita. Tapos, etong paratang nila kay Bongbong, sinagot na rin nila. In behalf of Bongbong na itinanggi ito ng Malacanang. Ang punto ko lang, ang hirap na nga humanap ng balita itong sa 18K. Tapos may nagbalita, hindi nyo pa pinagsalita. Hinayaan nyo na lang sanang madinig din. Dati naman nilang ginagawa. Baka nga nag-aantay muna. Hindi natin alam. Baka bukas, o baka mamaya pagka-upload ko nito, baka meron na silang balita. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.